Someone here ay confused of what happened sa'yo. I just saw the Queen of Cups and the Seven of Cups. And now the King of Cups. Whoa. So this person right in here ay someone na pwedeng nakakonect mo at nagkaroon kayo ng relasyon. But let's see. Because this gives me the vibe na parang matindi yung kanyang lungkot ngayon. So maybe you're not together anymore. But this person here ay tinan mo, mataas yung laman ng cup niya. So maaaring ang taong ito ay may pag-ibig pa para sa'yo. Yan o. Mahal ka pa niya, mare. Yan o. Or mahal ka pa niya, pare. Kailangan talaga high pitch, miss yan. Tingnan natin. Okay, so just take only what resonates, okay? Feel free rin na pick up lang yung mga mensahe na kumokonek sa inyo. That's how you listen and use the tarot as your guidance. Okay? Sa mga gusto ng chumika, walang problema, tara rito. Hindi ko kayo pipigilan. Tara na. Anja, upo ka dyan. Oh. O kung sino man tong energy na to ha, nagtatampo daw siya sa'yo. Nagtatampo lang naman, hindi naman galit. Nagtatampo lang naman siya, hindi naman siya rito galit, 'no? So, kung sino man 'tong energy na 'to 'no, definitely meron din kasing sense of guilt. Guilty siya about something. Let me take a look at 'no, ano pa yung ibang mga detalye here 'no, ilatag na muna natin lahat dito, 'yan 'no. So, nagtatampo siya sa'yo. Pero hindi naman galit. Yeah, this person here operating from the place of love. We have the core ng ating reading, King of Cups energy. Wala tayong gender dito, babae, lalaki, LGBT. Just take only what resonates. This person here with the devil, still obsessively thinking of you. Pero yung iba, maaring na-involve kayo rito no, with other options. Sa taong ito, there could be a third-party interference. Then, other woman, other men involved way back then. Knight of Swords now, and bottom of the deck we have this Eight of Cups. Oh, this person ay viewing you as the Queen of Swords now. Bottom of the deck, Four of Coins. So, kung sino man siyang energy na yan, ikita natin dito that with the Five of Coins to the Five of Wands. Nagtatampo siya sa'yo pero hindi naman daw galit 'no, dahil naiintindihan niya naman kung ano yung iyo ritong pinupunto at nararamdaman 'no. Ngayon, possible na hindi niya kasi ito naiintindihan dati. Maaaring para sa kanya mga babes na hindi niya rito pinansin yung mga naranasan mo after the breakup. Yes, you heard it right. This is your past lover, your ex-person right in here, no, na nagtatampo dito kasi mukhang kinalimutan mo na daw siya. Ayan, no. Sino man tong energy na to, nakikita natin dito, no, na etong person na 'to ay meron talaga ritong pagkakasala sa'yo, hindi mo raw rito 'no, pinapansin ang kanyang mga chat, text, or call. Hindi mo rin siya rito nilalabas kapag pinupuntahan ka niya. Yung iba rito maaaring puntahan niya kayo, just take only what resonates 'no. May natapos na relasyon sa pagitan ninyong dalawa. Death energy and the Tower 'no, I do see that this person here did hurt you badly way back then 'no. Nakikita ko that you're acting close up, not because you're faking it or you just want this person here to chase you, but it is because enough is enough. Taray, parang kanta ng enough is enough. Sino ba 'tong energy na 'to? Inaamin niya, oo daw, nagsinungaling daw siya dito sa'yo, 'no. Oo daw, wala siyang karapatan magalit kaya nga nagtatampo lang siya, eh. Magkaiba pala yun, miss yan. Oo, kasi yung pagtatampo mas lighter, 'di ba? Kaysa sa galit, 'di ba? So, nakikita ko rito 'no,
every now and then, this person here talaga, 'no, may mga pinupuntahan siyang mga lugar that you used na puntahan nung kayong dalawa pa 'no, or madalas ninyong puntahan. And nakikita ko naman na every night or before this person here goes to sleep, this person here, ikaw ang last na nasa kanyang thoughts or mind 'no. So, I do see naiintindihan niya kung bakit ka nagagalit or kung bakit ka dumidistansya, umiiwas sa kanya dahil nga ang dami niya ditong nagawang kasinungalingan 'no. Tapos ngayon na eto siya, natauhan na siya rito 'no, puwedeng na-realize niya na ikaw pala kanyang tunay na mahal with the devil energy 'no. Okay, I do see that this person right in here, may pinagdadaanan kasi siya dito, eh, May pinagdadaanan siya ngayon sa puwedeng third party na naging ka-connect niya at sumira ng relationship ninyo way back then. Ngayon yung sitwasyon na yun yung nakapagpagising sa kanya na parang itim na kape. Na isang higop niya lang 'no, na-realize niya rito na maling tao pala yun. So, nakita natin dito that your person now realize that you are really the one na dapat ay pinag-stayan niya, yan 'no. So, I do see that you are now close up with your person. You are now, um iniiwasan siya, you're avoiding this person here, not even talking, not even, dine-decline ninyo yung invitation niya to meet you, to talk things out. It looks like it's none of your business anymore. Hindi na natin kailangang pag-usapan anything, wala na tayong dapat pag-usapan, mga gano'n, okey? But this person here do not want to quit. Knight of Swords. Hindi ako titigil, hindi ako susuko with the Knight of Swords energy. I will still pursue you because ngayon ko na-realize na ikaw pala tunay kong kailangan. Yun. Ay. So, yan mga babes, bago natin ipagpatuloy ang usaping ito, batiin muna natin everybody. Hi, hello there everyone. Happy Tuesday. At yun nga, no, my name is Yan. Welcome new subscribers. Returning Eastern buyers, thank you sa inyong walang sawang love and support for me. Puyaters! Please naman matulog kayo. So, thank you so much. At kung di nyo pa knows, meron pa tayong isa pang channel. Link down below lang sa ating description box. If interested, just click that link para makarating kayo there everyday. Nag-upload din tayo ng collective readings for all signs doon. At syempre, kung hanap niyo yung reading per zodiac sign, dito naman sa ating main channel nyo yan na matatagpuan. At yun nga na tayong gender dito, ba lalaki LGBT and timeless tayo, pwede nangyari na sa iba, nangyayari na sa iba, mangyayari pa lang. Kaya naman, just take only what resonates. Okay? So, nakikita ko rito 'no, medyo itong person na 'to 'no, nagtatampo siya kasi parang nahihirapan siya, tao rin naman siya, 'di ba? Nahihirapan siya rito na magpapansin sa'yo, parang naubusan na siya ng gagawin 'no, lalo na hindi naman sa ayaw niyang napapagod yung isip niya. Kundi talagang wala lang talagang gumagana na wala na siyang maipiga sa isip niya rito, ano pa bang tamang dapat gawin kasi parang halos lahat nagawa niya na. Lalo na kung mga nagpapakita na ito ng actions dito, may pagkilos na. Yung iba naman masyadong choosy kasi naisip nila rito baka pangit yung kanila rito 'no, na gagawin na strategy, baka mas lalo ka pang lumayo, yun. So, iniisip niya na maaaring yung mga naiisip niya ay parang, hindi papasa sa'yo kaya hindi pa nakakagawa ng anumang pagkilos or bold movements. It is because wala pang pumapasa rito sa isipan niya na, ito na yung gagawin ko, ay pangit pala, 'wag na lang. And then mag-iisip na naman siya ng bago, 'pag may naisip na naman siya, isipan na naman niya rito ay baka hindi mag-work, 'di ba? Why not try na lang muna, 'di ba? Try until you succeed, 'di ba? Gano'n naman 'yun 'no. And I do see 'no, na itong person na 'to whether may ginagawa na siya ngayon 'no or, wala pa, literal na talagang nag-iisip siya about this. This person here ay obsessively thinking about you everyday. So, kung parang feeling mo na may parang yung pakiramdam mo na may bumabagabag sa'yo pero wala ka namang problema na mabigat or whatsoever 'no, kasi siya yun. Siya yung tunay na may bigat ng problema, yan 'no. At saka ikaw kasi yung pinaka-main focus ng kanyang problema kaya talagang ramdam na ramdam siya 'no or
siyempre itong tao na 'to 'no, ay inaamin na nagsinungaling siya sa'yo rito, inaamin niya rito na siya ang dahilan kung bakit nagkahiwalay kayong dalawa, kung ba't natapos ang relasyon ninyo rito 'no. But definitely with the death, this person here wants new beginning. I'm seeing that this person here could be seeing a lot of number 4s. Just take only what resonates, okay? And yes, this person here, iniisip niya rito na baka tuluyan mo na talaga siyang nakalimutan, yan 'no. Baka talagang tuluyan ka ng nag-move on daw sa kanya, baka tuluyan ka na daw talaga rito na fell out of love sa kanya, baka wala ka na raw natitira talagang pagmamahal diyan. Yun yung pinaka parang bagay rito 'no, na, kinasasakit ng damdamin niya 'no. Nagtatampo siya rito kasi may naaalala siya ritong bagay na sinabi mo na kahit kailan ay hindi ka magbabago. Pero ay kailan pa ba yun, 'di ba? Ang tagal-tagal na nun 'no. Kung di siya nagloko, anong gusto niya rito, umasa siya sa iyo, umasa ka sa kanya habang buhay, 'di ba? So whatever the case may be, may hangganan din ng mga pangako, 'di ba? At naiintindihan ko rito kung ba't ka nagkakaganyan. Ito kasi siya, parang medyo kinakain na siya rito ng parang kawalan rito ng, faith 'no. Parang, hindi na gano'n katibay yung kanyang pananampalataya na babalik ka pa talaga sa kanya rito 'no. Kaya parang para kumbinsihin yung sarili niya, maaaring sinasabi niya sa kanyang self 'no na, "'Di ba dati sinabi mo sa'kin or sinabi nito sa'kin ni Collective dati hindi siya magbabago, mamahalin niya ako," ganyan 'no. Eh, hello, lalo na kung nagkaroon ka rito ng iba, in-expect mo si Collective mag-stay sa'yo, ano, baliw ka ba? 'Di ba? So, may gano'n siyang thinking 'no, kaya nga hindi niya magawa na mai-level up yung kanyang tampo sa galit 'no, dahil alam niya na siya rito ang mali, yun 'no. So, whatever the case may be, parang nararamdaman niya ngayon na parang kinalimutan mo na talaga siya, wala kang talagang natitira ditong pagmamahal sa kanya, kinat mo na talaga yung kanyang, um, papel 'no o role sa buhay mo, gano'ng klase ng energy. So with the Queen of Swords, I do see that this person right in here ay viewing you as such. It is because itong person na 'to 'no, ay nararamdaman niya yung iyo rito na what's this? Nararamdaman niya yung iyo ritong, strong na energy. It looks like na wala ritong kahit na ano makakapagpatibag ng desisyon mo unless maapektuhan niya yung way of thinking mo or yung mind mo rito 'no, to twist or to make a small change 'no. Pero alam niya it's difficult lalo na kung siya yung pinaka-reason bakit ka naging ganyan ngayon, see? Pero nagdulot ito sa'yo ng magandang epekto. Bakit? Kasi dito mas lalo kang mas naging matapang, matibay, matalino, okey? Kaya parang wala na rin kahit na sino na puwede rito 'no, na alam mo kasi medyo mabait ka, eh. Nakita ko yun dito, eh. Alam mo kasi medyo yung ugali mo, mapagbigay ka, mapagpasensya ka, okey? Kaya parang, ang nangyayari rito hindi lang sa love, pati yung ibang tao 'no, you always end up na naaabuso ng iba, okey? So, I do see that it's time for you to balance this out and the universe ay helping you. That's why kung ano yung nangyayari ngayon sa'yo na minsan parang feeling ko mas tumapang ako. Minsan hindi ba parang tumigas yung puso ko? Hindi. You feel like na parang tumigas yung puso mo or whatsoever because you're ignoring this person here, hindi. You're just doing the right thing because you did level up. And not just that, nag-glow up ka. So, nakita natin dito na kaya ka niya hinahabol ngayon kahit na parang you are rejecting him or her 'no, maraming beses na pinupurso ka pa rin niya because you are no longer in an energy of someone chasing sa kanya. 'Di ba? So, yeah, initials na tayo. We have here capital letter Y, capital letter O, capital letter D, capital letter T, capital letter G, capital letter L, capital letter N, and capital letter A. For small letters, we have M, C, Z, S. For S, maaaring dalawa, pero maaaring hindi dikit. So, just take only what resonates. U,
And last but not the least, we have E. So, ito yung mga mensahe right here for you guys. Again, in Yuriana, Annie, for the girls niya na doon na for the boys, Sarang Hale, Love and Light, Piedra,